Los Angeles Lakers at Paul George yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers nagmo-monitoring na sa mga kupunan ng Toronto Raptors, Washington Wizards, Utah Jazz, Brooklyn Nets at Charlotte Hornets. Ito ay para sa possible na makaka-trade nila dahil sa mga players na meron ang mga kupunan na ito. Hindi naman daw inaasahan na gagawa ang Lakers ng move kaagad pagkatapos ng December 15. At matyaga nga daw ang kanilang kupunan sa trade market. Sa ngayon daw ay hindi pa authorize ang isang source mula sa team ng Lakers para magsalita sa public about dito. Lalo at tinitingnan pa nga daw ng Los Angeles Lakers kung ano ba ang kailangan talaga nila. At possible daw na maaaring gumawa ang Lakers ng move bago ang February trade deadline. Katulad daw ng ginawa nila kay Rui Hachimura na ilang linggo nga bago ang trade deadline ay kinuha nila ito via trade last season. Na ang mga kupunan nga daw na nabanggit na possible makatrade ng Lakers ay tanging Brooklyn Nets nga lang daw ang nasa 500 mark o mas maganda ang record. At ang iba naman ay nasa ibaba na daw ng standings. Malayo pa naman mga idol ang trade deadline at panigurado na pinag-aaralan pa ng mabuti ng Lakers ang move na gagawin nila. Lalo at nakasalalay dito ang kapalaran nila kung mag-i-improve ba ang kanilang kupunan o hindi sa gagawin nilang trade. Samantalang meron namang isang trade offer ang Lakers sa kanilang kapitbahay na Los Angeles Clippers. At ito nga ay para makuha si Paul George. Ang tanong na nga lang daw dito ay tanggapin ba ng Clippers ang trade offer ng Lakers? Lalo at ibibigay lang naman ng Lakers sila Austin Reeves, Rui Hachimura at isang 2029 first round pick. Habang makukuha naman ng Lakers itong si Paul George. Ang maganda nga daw nito para sa Clippers ay magiging balance ang kanilang kupunan. Lalo at makukuha nila si Austin Reeves na isang scorer na playmaker at mahusay pa pagdating sa depensa. Isa pa ay batang-bata pa ito at may edad lang na 25 years old. At may average nga ito ngayong season ng 13 points, 4 assists at 4 rebounds per game. Habang makukuha din ng Clippers ang isang versatile player na si Rui Hachimura. Nakilala nga ito sa kanyang defensive presence, scoring at rebounding. Na nag-average nga ito ngayong season ng 11 points, 3 rebounds at 1 steal per game. Kaya maganda raw talaga ito para sa Clippers. Habang para naman sa Los Angeles Lakers, ay makukuha naman nila ang star player na si Paul George. Makailang beses na nga rin itong naging all-star. Kilala nga rin ito sa kanyang scoring, playmaking at depensa. Ang maganda pa kay Paul George ay sa magkabilang banda ay malaki ang impact na kaya niyang madala sa kupunan. Kaya wala daw duda na ito ang kailangan ng Lakers na makasama nila LeBron at Davis. Kayang-kaya nga daw ni Paul George na pag-aanin ang trabaho ng dalawang superstars ng Lakers pagdating sa kanilang opensa at depensa. Lalo at kilala nga rin itong si Paul George na isa sa mga mahuhusay na two-way player ng NBA. Isa pa mga idol ay marami na ring experience itong si Paul George pagdating sa playoffs. Kaya hindi na mahihirapan pa sila LeBron at Davis na mag-adjust pag nakasama na nila ito. Na maaari rin naman na i-consider na rin ng Clippers na i-trade itong si Paul George. Lalo at hindi rin naman nakakapasok ng NBA Finals ang Clippers gamit ang duo nila Kawhi Leonard at Paul George. Kaya tingnan natin mga idol bago ang trade deadline kung mangyayari nga ba ito. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.